ito, mga kapanayam natin sa linya ng telepono si Attorney Mondlin Martin, ang abogado ng biktimang si Efraim Nunyal na nabaril sa Away Kalsada sa Cebu. Magandang umaga sa inyo, Attorney Martin. Good morning po, Mr. Howie at Ms. Cara. Okay, Attorney, ano pang maidadagdag nyo na hindi pa natin nalalaman? Kasi po sir, nag-execute na po kami ng affidavit, nasabit na po namin yun. May lumutang na picture kasi na yung naka-white na lalaki. Tapos yung naka-blue. Yung naka-blue kasi is my client. Tapos yung naka-white is kasama ng aking passenger ng aking client. Tapos kung makikita nyo kasi sa picture sir, hindi lang talaga siya may hawak na po siyang baril doon yung si David. Kasi tinanong po yung client ko kagabi regarding this photo. Okay, itong nakaputi, yung naka-blue yung si David Lim, ano, dito sa litrato. Opo. Yung naka-white, yung I suppose kaibigan niya na pasahero sa sasakyan. Opo, sir. Opo. Ang sinasabi po kasi ang nangyari po dito, may nauna kasi yung humito bigla yung si David. Tapos, pinuntahan niya yung kotse ng client ko. Tapos, he kicked his car. Tapos, he threw a punch against my client. Okay. So, ma'am, yung linawin lang po natin, itong mas malapit sa atin bilang viewer, itong dalawa, no, yung nakaputi at naka-blue. Yung naka-blue, yung inyong kliyente, yung nurse, no, na si Nunyal, si Efraim Nunyal. Yung mas malayo, yung nakatayo doon, ang sinasabi niyo may hawak na baril, kasi medyo malayo, no? Kailangan siguro natin i-zoom in para makita yung baril. Pero sinasabi niyo may hawak siyang baril, yun po ay si David Lim Jr. At itong nakaputi naman na hawak-hawak dito sa balikat ni Nunyal, yung inyong kliyente, ay kaibigan niya na mukhang inaawat niya itong si Efraim Nunyal. Natakot na kasi sila kasi may nakita ng baril. Okay. Naglabas na ng baril. This is, just clarify lang, ma'am. Kasi may nangyari raw suntukan, ano? This is after... No, it's not true. Hindi totoo. It's not true. There's no bro. Kasi pinapalabas nila na may drone na may suntukan na nangyari. Kasi maipasok lang nila yung self-defense. It's not even true. Okay. The aggressor here, I just want to make a clarification that the aggressor here is David. Tingnan niyo naman sa larawan, siya yung nasa unahan, di ba? Paano maging self-defense? Nandun siya sa unahan. Tapos, kasi yung first incident, hinito siya. Tapos, pinuntahan niya yung kasunod na car, which is the car of my client. He kicked yung car very hard, tapos he threw a punch. Fortunately, hindi natamaan yung kliyente ko. So, bumalik siya sa car niya, tapos kumuha siya ng barel. Yun yung nakuha sa video. Kasi yung kumuha ng video is a good Samaritan. Yung kasunod. Silang lahat doon, hindi sila magkakilala, hindi sila magkakaibigan, they don't have any personal, wala silang personal na, Attorney, relationship. Yeah, Attorney, I'm just curious, no? Sabi niyo nga ay walang kinalaman doon sa away yung nag-shoot ng video, pero mukhang napakalapit niya doon sa insidente, no? At saka hindi po ina-identify kung sino yung nag-shoot nito. Nakalagay lang courtesy ng Cebu Police. Opo, he's going to be our vital witness. Kasi yung 300,000 na ni-raise nila is, I think, is putting pressure to our witness na mag-attract. Parang gano'n. Okay, kasi ang sinasabi, kaya nag-o-offer sila ng 300,000. Itong paulit-ulit na nilalabas sa TV, edited na raw ito para daw pumabot doon sa kliyente ninyo. No? Pero meron pa raw bahagi ng video na hindi pa ipinapalabas na nagpapakita na bumaba raw yung mga kasama ng inyong kliyente at nagkaroon daw ng suntukan at may banta raw dito kay David Lim Jr. Kaya napilitan siyang mag-self-defense nga at maglabas ng baril. No sir, hindi po tama yun. Number one, hindi sila magkakilala, hindi sila magkakaibigan. Number two, there's no brawl, walang nangyaring suntukan. Yung aggressor po dito is si David, yung akusado. Siya yung may hawak na baril. Yung client po is wala siyang anything with him that will cause a threat against the accused, si David. Number three, yung kasama po niya is kaibigan niya. Isa lang yung kasama niya. Isa lang ang kasama niya?
Yes, isa lang yung kasama niya. May kasunod na mga sasakyan. Pero yung mga kasunod kasi it's a public road, dinadaanan yon. Tapos Okay. si David kasi huminto siya sa gitna. Hindi niya inaalaw na may makapag-overtake or may makadaan. Kaya doon nagka-traffic. Okay, ma'am. So, yung Okay. client- Attorney, pakiulit lang. What triggered this incident? Bakit sila tumigil? Bakit nagbabaan? Sir, ito lang opinion ko. Kasi ang sinasabi po sa kampo nila is honking. Kasi may sinasabi na honking daw, kaya daw siya nagalit. Ano ba talaga yung gusto nilang ipalabas? Magagalit po ba tayo pag may nag-honk? Siyempre po, it's very natural of us na kung huminto po kayo sa gitna, mag-honk po tayo kasi dadaan po tayo. Walang daanan yan eh. One way kasi yan. So, mataas po kasi siguro mataas yung self-entitlement niya, nagagalit siya pag may nag-honk sa kanya. So yung kliyente niyo nagbusina dahil mukhang mabagal o huminto doon sa kalsada itong kotse ni David Lim. Nag-criss-cross po kasi siya. Nag-criss-cross po siya. Ayun yung magpa-overtake. Tapos pero yung driving niya is nag-criss-cross, nag-zigzag yun. Yun siya, Okay. Tapos, nag-zigzag siya. Parang, he owns the road yata. Parang may mga driver kasi na ganon. Okay. So, yun ang kinakagalit niya na siguro talaga yun yung mga sinasabi niya na he kept honking at sa kanya. So, yun lang po, sir. Yung sinasabi ko, bakit magagalit ka kung may mag-honk sa'yo? Number one, public road yan. Dinadaanan yan ng lahat. Lahat tayo nagbabayad ng tax, hindi lang siya. Kahit siya yung pinakamayaman doon compared to my client, my client is also entitled to use the road. May mga kasunod pa yung vital witness namin at may taxi pang kasunod at may motorcycle pang kasunod din. Hindi na namin alam kung ano yung mga sasakyan doon sa behind my client. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Attorney Mundlin Misal Martin, You're welcome po. abogado ng You're welcome po. Ephraim Nunyal.